Provincial Fire Marshal ng Lalawigan ng Bulacan, si Fire Superintendent Artemio Liena. Ang katanungan ko po ay simple lang. Dahil po tayo ay madasalin, panadasal ang mga tao. Paano po ba natin nalalaman kung dinidig ng Diyos ang ating mga panalangin? Ikaw din po ang makakaalam kung dinidinig ng Diyos ang panalangin o hindi. Ang tao rin ang makakaalam. You can assess it by yourself, kapatid. Ganito po, sa 9:31 ng Juan, Nalalaman naming hindi pinakikinggan ng Diyos ang mga makasalanan. Datapwat kung ang sino mang tao'y maging mananamba sa Diyos at ginagawa ang kaniyang kalooban, siya'y pinakikinggan niya. pagka ginagawa po natin yung kalooban ng Diyos, pinakikinggan tayo ng Diyos. Parang si Kristo, no? Ting mananalangin si Kristo, lagi siyang pinapakinggan ng Ama kasi ginagawa niya yung kalooban ng Ama sa langit. Basahin po natin ang 11 ng Juan, versikulo 41. Kaya't inalis nila ang bato at itiningin ni Jesus sa itaas ang kaniyang mga mata at sinabi, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig. At nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Ngunit ito'y sinabi ko dahil sa karamihang nasa palibot upang sila'y magsisampalataya na ikaw ang nagsugo sa akin. At nang masabi niya ang gayon at sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka! Siya na patay ay lumabas na natatalian ang mga kamay at mga paa ng mga kayong panglibing at ang kanyang mukha ay nababalot ng isang panyo. Sinabi sa kanila ni Jesus, siya inyong kalagan at bayaan ninyo siyang yumaon. Si Lazaro na 4 na araw ng patay, sabi ng kanyang panalangin sa Ama, Ama, nagpapasalamat ako sa iyo na ako'y iyong dininig at nalalaman ko na ako'y lagi mong dinirinig. Para po lagi tayong pakinggan ng Diyos, dapat makatiyak tayong ang ginagawa natin ay kalooban ng Diyos. We must be sure that we are doers of the will of God. Gaya ng iniutos ni Kristong panalangin, Ama namin nasa langit ka, sambahin nawa ang ngalan mo, dumating nawa ang kaharian mo, gawin nawa ang iyong kalooban kung paano sa langit, gayon din naman sa lupa. Yung paggawa po ng kalooban ng Diyos, yung paggawa ng kabutihan, yun po ang assurance na pakikinggan tayo ng Diyos pag tayo'y mananalangin. Yun po ang assurance, kapatid na Artemio. Pagka po kasi mananalangin ka kasama yung masamang budhi sa kapwa, kalakip yung taksil ka sa iyong asawa, o kalakip yung mga kalayawan, mga sugal, droga, kung ano-ano, manalangin ka man sa Diyos, di ka naman niya papakinggan eh. Yun po ang sinasabi ng Biblia. Pakinggan nyo sa Panaghoy, Kapitulo 3. Ganito ang ating mababasa sa salita ng Diyos. 44. Tinakpan mo ang iyong sarili ng alapaap na anupat hindi makadaan ang anumang panalangin. Gumagawa ang Diyos ng paraan para wag niya nang marinig yung panalangin ng mga taong masasama. Nagtatakip siya ng alapaap. Ano pat hindi makadaan ang anumang panalangin. Tandaan niyo po, ang tubig po ay isang sound barrier. Ang alapaap pong may tubig, parang panakip ng Diyos para wag makarating sa kanya yung panalangin ng mga taong masasama. Basahin natin ang unang Pedro 3, versikulo 12. Sapagkat ang mga mata ng Panginoon ay nasa mga matuwid at ang kaniyang mga pakinig ay sa kanilang mga daing. Ngunit ang mukha ng Panginoon ay laban sa mga nagsisigawa ng masama. Ang mga mata ng Panginoon nasa mga matuwid. Ang kanyang mga pakinig ay nasa kanilang mga daing. Pagka dumadaing tayo at tayo gumagawa ng katwiran, matuwid tayo sa Diyos, tiyak na tiyak po papakinggan ng Diyos yun, kapatid. Gaya po ni Elias, nanalangin siya sa Diyos, pinakinggan siya, at nang pakinggan siya ng Diyos, masama ang nangyari sa mga taong masasama. Basahin natin ang 5:17 ng Santiago. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin, at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan, at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. Makikita ni Elias, napakasama ng tao dun sa panahon niya. Walang alaala sa Diyos, puro kasamaan na lang ang ginagawa. Nanalangin siya sa Diyos, huwag sanang umulan. Nako, hindi nga umulan ng 3 taon at 6 na buwan. 42 meses, walang ulan. Ano nangyari? Lucas 4:25.
Datapwat katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, maraming mga baong babae sa Israel ng mga araw ni Elias nang sarhan ang langit sa loob ng 3 taon at 6 na buwan, noong datna ng malaking kagutom ang buong sangkalupaan. At sa kanino man sa kanila ay hindi sinugo si Elias, kundi sa Sarepta sa lupa ng Sidon, sa isang babaeng bao. Nangyari pala nung panahon ni Elias, dahil 3 taon at kalahating walang ulan, dumating ang isang malaking kagutom sa buong sangkalupaan dahil sa kasamaan ng tao sa kanyang panahon. At hindi siya sinugo, kundi sa isang babaeng bao lamang sa Sarepta, sa sakop ng Sidon. Ibig sabihin, sa panahon ni Elias, iisang tao na lang ang natitirang may takot sa Diyos. Ang karamihan dun sa mga tao dun, mga babaeng bao sa Israel, puro na mga masasama na ang kaisipan. Iisang babaeng bao na lang ang nakakakilala sa Diyos. Doon sinugo ng Diyos si Elias. Nung panahon din na yon, nagsalita si Elias sa Diyos. Sabi niya, Panginoon, itong bayang Israel na ito, napakasama na. Sabi niya, pinatay na nila ang mga propeta mo, iginiba nila ang mga dambanang ukol sa iyo, at ako man ay kanilang hinahanap ang aking buhay. Nakita niya, napakasama nung panahon niya. Pero sumagot ang Diyos kay Elias. Sabi niya, hindi totoo na wala nang natitirang mabuti. Meron pang 7,000 lalaki, sabi ng Diyos sa kanya, na hindi lumuluhod sa Diyos-Diyusan o kay Baal. Ano ang ibig kong sabihin? Ba't ko sinasabi ang bagay na ito, kapatid? Doon sa tanong niyo po, sabi ni Santiago, si Elias may pagkataong katulad din ng sa atin. He is not an extra human being. He is just like anybody of us. What is different is si Elias ay matuwid. Matuwid siya sa Diyos. Kaya pag mananalangin siya, pinapakinggan siya ng Diyos. Basahin uli natin ang 5:17 hanggang 18 naman ngayon, kapatid na Daniel. Si Elias ay isang taong may pagkataong gaya rin ng atin, at siya'y nanalangin ng buong ningas upang huwag umulan, at hindi umulan sa lupa sa loob ng 3 taon at 6 na buwan. At muli siyang nanalangin, at ang langit ay nagbigay ng ulan, at ang lupa ay namunga ng kaniyang bunga. Nanalangin siya huwag umulan, hindi nga umulan, 3 taon at 6 na buwan. Nung muling manalangin siya para umulan, umulan naman talaga. Pinapakinggan kasi siya ng Diyos. Ayan po ang ibig sabihin. Anong klaseng tao si Elias? Isa po siyang taong matuwid. Hindi siya magnanakaw, hindi siya drug addict, hindi siya lasenggo, hindi siya kalunyero, hindi siya mapagsamantala sa kapwa, hindi siya nag-iisip ng planong masama sa kapwa. Kaya merong mga tao, kahit ano pang gawing pananalangin, hindi papakinggan ng Diyos. Pero nalalaman natin, kung tayo pinapakinggan niya, tayo rin ang makakaalam kung ginagawa natin ang kanyang kalooban. 5:14 ng unang Juan. At ito ang nasa ating pagkakatiwala sa Kanya, na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, ay dinidinig tayo niya. That is our assurance. Kailanman tayo manghingi sa Diyos, diringgin niya tayo kung gumagawa tayo ng kanyang kalooban, kapatid. Ang kalooban ng Diyos, yung gumawa tayo ng kabutihan. Huwag tayong gagawa ng masama, yun ang kalooban ng Diyos. Unang Tesalonica 4:3. Sapagkat ito ang kalooban ng Diyos, sa makatwid bagay ang inyong pagpapakabanal, na kayo'y magsiilag sa pakikiapid, na ang bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Maliwanag na ito ang kalooban ng Diyos, sabi ni San Pablo, ang inyong pagpapakabanal. Magsiilag kayo sa pakikiapid, na bawat isa sa inyo'y makaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Kailangan ng tao pala yung self-control para magawa ang kalooban ng Diyos. Magpipigil ka sa alak, sa bisyo, sa kasamaan, magpipigil ka sa katakawan, sa tungkulin, sa katakawan sa pera, magpipigil ka, iiwas ka sa lahat ng kasamaan, manalangin ka araw at gabi, nakikinig ang Diyos sa iyo. Yun po ang sabi sa Biblia, kapatid, at yun ang sagot sa inyong tanong. Maraming salamat po sa inyong pagdalo. Salamat po.